itong ilang adjustment para sa paghahanda ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election na may tinututukan na ngayon ng Commission on Elections. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yang tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Pansamantala munang hindi itutuloy ng Commission on Elections ang pag-iimprenta ng mga balota para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections dahil sa naging developments ngayong araw ng panukalang batas patungkol sa pagpapaliban ng BARM Parliamentary Elections ngayong darating na Mayo. Tinitignan din ng poll body ang mga maaaring maging adjustments kung ito man ay maaprubahan na. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na kaya pansamantala muna itong inihinto dahil maaaring magbago pa ang lalamanin ng mga balota. Tinitignan ng poll body na maaaring magkaroon muli ng panibagong filing ng Certificate of Candidacy para sa parliamentary elections dahil may kailangan pang i-distribute na 7 parliamentary districts na orihinal na nakatalaga sa Sulu dati. Issue kasi dyan ay kung sakali mapopospone ang Bangsamoro parliamentary election, mag-o-open ba muli tayo ng filing ng Certificates of Candidacy? Kasi kung hindi, okay na yung listahan na meron tayo. Candidacy. At yan ay nakadepende sa kung magkakaroon ng Parliament Act o yung Act of Parliament na magre-reapportion ng parliamentary districts doon sa pamamagitan at sa kadahilanan na kinakailangang i-distribute yung 7 na originally ay dapat sa Sulu na mga parliamentary districts. Saka ganun, hindi pa pwedeng nakabase lang yung ating listahan doon sa nag-file noong November 4 to 9. Kakailanganin ng COMELEC na magkaroon muli ng filing ng candidacies doon sa mga apektadong lugar. O baka nga, sa buong Bangsamoro na. Samantala, ayon din kay Garcia, hinihintay din nila ang lalamanin ng maipapasang batas. Kung magiging separate o continuation lang ng national and local elections ang magiging BARM parliamentary elections sa Oktubre dahil magkakaroon ito ng pagkakaiba sa budget na ilalaan. Anya kung ito ay magiging hiwalay na halalan, magkakaroon muli ng panibagong budget na ilalaan. At sinabi ni Garcia na tinatayang nasa 2.5 billion ang ibibigay ng pamahalaan para rito dahil magiging iba ang mga gagamitin na election materials, rent o lease ng makina na gagamitin at honorarium ibibigay sa mga guro. Sa kabilang banda, kung ito ay gagawin naman na continuation lang ng national and local elections, maaaring magamit muli ang mga election paraphernalias at mga guro na kinailangan. Sa part ng COMELEC, kung ito ay separate election, may panibagong procurement po sa lahat yun. Napakahirap po ng procurement, inaabot po ng 2 buwan. Ang procurement, wala po kaming sapat na panahon kung magkakaganon man. Subalit kung ito po ay continuation ng national and local election, ibig sabihin, yung mga na-procure na bili na namin, pwede naman palang i-amend na lang doon sa original na kontrata upang hindi na magkaroon ng panibagong procurement. Sa ngayon, tinitignan ng komisyon kung sakaling sa Oktubre ng kasalukuyang taon ito isasagawa, maaaring Hunyo isagawa ang panibagong pag-file ng Certificate of Candidacy para sa BARM parliamentary elections. Samantala, sa Hulyo-Agosto naman, maaari nang simula ng pag-imprenta ng mga balota para sa naturang parliamentary elections. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!